Si Mike ang manok na walang ulo. Noong Setyembre 10, 1945, isang pangkaraniwang araw iyon para kay Lloyd Olsen, isang magsasaka mula sa Fruita, Colorado. Habang nag-aayos siya sa kanyang sakahan, naisipan niyang magkatay ng manok para sa hapunan. Pinili niya ang isang batang tandang, malusog, malakas at tamang-tama para sa ulam. Hinawakan niya ang manok, itinaas ang kanyang kagamitan, at sa isang mabilis na hagupit, putol ang ulo ng tandang. Dapat sana'y tapos na ang lahat, ngunit nang ibaba ni Lloyd ang palakol, may isang bagay siyang hindi inaasahan. Ang manok ay hindi bumagsak. Sa halip na mamatay, tumayo ito, nagpagpag ng balahibo, at naglakad palayo na parang walang nangyari. Napaatras si Lloyd sa gulat. Paanong nangyari ito? Ang mga ibang manok na pinugutan niya noon ay agad na bumagsak, pero ang isang ito, buhay pa rin kahit wala na itong ulo. Ang simula ng himala. Kinabukasan akala ni Lloyd na matutuluyan na ang tandang, pero laking gulat niya nang makita itong buhay pa rin. Lumalakad-lakad sa bakuran parang naghahanap ng pagkain. Doon niya napagtanto na hindi niya kayang patayin. Ang hayop na ito, tila may himala siyang nasaksihan. Pinangalanan niya ang manok na Mike. Sa paglipas ng mga araw, natutunan ni Lloyd kung paano alagaan si Mike. Ginamitan niya ng eyedropper upang pakainin, ito ng tubig at durog na mais, direkta sa leeg nito. Kahit wala ng ulo, nakakalakad pa rin si Mike, nakakabalans at minsan parang sinusubukan pang tumilaok. Ngunit sa halip na normal na tilaok, lumalabas na tunog ay isang mahina at nagmamantika na gurgle. Ang pagkakilala kay Mike, dahil sa pambihirang kwento ni Mike, mabilis itong kumalat. Hindi nagtagal, maraming tao ang pumunta upang makita ang himala ng walang ulong manok. May mga mamamahayag, siyentipiko, at maging mga negosyante na gustong bilhin si Mike para ipakita sa iba't ibang lugar. Hindi nagtagal, naging isang sikat na palabas si Mike. Isinama siya ni Lloyd sa isang tour sa buong Amerika, kung saan pinakita siya sa iba't ibang syudad. Nailathala rin ang kanyang kwento sa mga kilalang magasin, tulad ng Life at Time magazine. Dahil sa kanyang kasikatan, nagkaroon pa si Mike ng sariling halagang 10,000, isang napakalaking halaga noong panahong iyon. Ang huling gabi ni Mike, mahigit 18 buwan nang nabubuhay, si Mike nang dumating ang isang hindi inaasahang pangyayari. Noong Marso 1947, habang nasa isang motel sa Phoenix, Arizona, may bumara sa kanyang lalamunan. Dahil sa pagmamadali, hindi nahanap ni Lloyd ang kanyang eyedropper, ang tanging gamit na maaari niyang ipantanggal ng bara. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap, hindi na nailigtas si Mike. Natapos na ang himala pero hindi ang kanyang alamat. Ang alaala ni Mike, hanggang ngayon, hindi pa rin nakakalimutan si Mike. Sa bayan ng Fruita, Colorado, taon-taon nilang ipinagdiriwang ang Mike the Head